So ayun guys, habang naglalakad na naman tayo dyan, nakapulot na naman tayo ng, ayan o, kung ano yan guys, panoorin nyo na lang dun sa unang video ko, sa mga previous video ko. Kasi yan, gagawin natin yung clay art, syempre. Nilinis ko muna yan, tapos ayan na, naghulma na ako dyan ng exact amount ng clay, at least sakto dun sa lalapatan natin ng clay. Yan, nilagyan ko ng glue para dikit na dikit siya. Hinulmahan ko na ngayon. Lagyan natin ng mata ng bayawak. Yan. Tapos yan guys, ano tawag pala dyan? Texture stick. I-type nyo na lang sa mga online shop. Texture stick. Lagay nyo doon para makita nyo siya. Kahit yung mata niyan, Google Eye pala tawag dyan. Type nyo na lang dun sa sa mga online shop. Type nyo mata. Matanggap mo sanang hindi kanya mahal. Aray ka. Hindi, joke lang. Mahal ka nun basta ka lang. Mag-toothbrush ka lang tapos maligo ka araw-araw. Yan pala guys, balik tayo dito sa ginagawa ko. Ayan, gagawin ko pala dyan guys, parang bayawak na parang dragon na may sungay-sungay siya sa bandang mata niya. Kasi magpinsan yun guys yung bayawak tsaka dragon. Parang yung pinsan ng bayawak, tiyahin ng dragon. Kaya sila magpinsan siguro. Ayan guys, inukitan ko na para maganda yung texture niya. Yung iba ko palang gamit na pang-ukit dyan. Yung scalp materials ko, ko lang yan, improvise ko lang, gawa-gawa ko lang. Hindi naman kailangan lahat bilhin mo. Siyempre, kung ano lang yung nandyan sa'yo, yun lang gamitin mo. Hindi naman hadlang yun para makagawa ka ng art. Maganda rin kasi resourceful ka. So yan, ikabit na natin yung parang sungay-sungay niya sa bandang mata niya. Tapos, yan, pagkatapos nyan, pipinturahan ko na yan. Nilagyan ko lang din ng glue, tapos ng konting clay para kapit na kapit yan. Yung mga parang sungay-sungay niya. Para pag natuyo, kapit na kapit. Bilis lang naman matuyo yan, yung mga air dry clay. Siguro yung curing niya 1 to 2 hours tuyo na yan. Tapos yun, lagyan lang natin ng texture, mas pagandahin lang natin para kitang kita yung detalye niya kapag natapos na. Tapos yan, lapatan na natin ng pintura. Hindi pala katulad nung sa mga nakaraan ko na ginagawa. Naglalagay muna ako ng base na puti para maganda yung rehistro ng kulay. Ayan, kasi green na yung gamit ko na kulay. Tapos yung clay may pagka yellow green. So hindi ko na siya nilagyan ng base na puti. Niretso ko na siya ng green. Kasi magkapamilya man yan silang kulay na yan. Yan lang. Cover lang natin lahat ng area para magandang tingnan kahit papano. Tapos yung sa shadow niya dyan, gamit ko yung parang medyo may effect siya ng shadow niya. Ano lang yan, parang blue or indigo. Para pag natuyo kahit papano may siya, may yung kulay niya may texture, may dynamic, para naglalaro sa mata niya. Tapos syempre yung sungay niya kulay puti yan. Kulay puti. Tapos yung parang shadow niya medyo light black lang. Yung black na kulay, hinaluan ko lang na madaming tubig. Tapos alalay lang sa paglagay para medyo magka-texture din yung sungay niya. So dahan-dahan ako dyan kasi halos tapos na yung sa baba niya na green para hindi na malapatan ng puti.
Ayan, o, diba, patutuyuin na lang yan, guys. Ayan, yung medyo, yung black. Para kahit pa paano may effect siya. May effect siya ng mga shadow. Tapos, yan na. Tuyo na siya. Lagyan ko na rin ng gloss effect yan para medyo makintab. Diba, parang dragon na siya. Parang dragon na bayawak. Sama na natin siya sa mga katribo niya para hindi naman siya magtampo. Ayan, medyo dumadami na yan sila. Siyempre, support lang guys. Follow and subscribe.